Ay, sana may matutunan ka. Bakit nga ba pag sobra ka nagmamahal, ikaw pa yung sobrang nasasaktan? Ang hirap magumpisa pag alam mong lahat-lahat ng pagmamahal mo, binuhos mo sa kanya. Huwag ka lang magkulang. Pero wala eh. Darating at darating sa point na gigising ka na lang isang araw at sasabihin mong sa sarili mong, kaya ko to. Makakalimot din ako. Magiging masaya pa ako. At matatanggap ko rin to. Sa dami na nagtatanong sa akin, nanghihingi ng advice, minsan kahit ako naguguluhan na kung bakit nga ba nasasagot ko ang mga tanong nila. Kahit na hindi rin naman perpekto ang relasyon na meron ako. Wala akong relasyon na maipagmamalaki kong naging perpekto. Pero maipagyayabang kong nagmamahal ako ng totoo. Para sa akin, yun lang naman ang importante. Yung nagmahal ka. Walang tamang sagot sa pag-move on. Walang tamang paraan para makalimot. Walang kahit sinong may kapangyarihan na baguhin yung nararamdaman mo. Sumabay ka sa ikot ng buhay. Huwag mong takasan. Kung masakit, ibig sabihin lang, totoong naging mahalaga sa iyo yung tao. Umiyak ka. Walang nakakahiya sa pag-iyak. Nasaktan ka eh. Huwag mong pilitin ang sarili mong sumaya kahit hindi mo kaya. Baka ikaw lang ang magbuwang tanga. Huwag mong pakita na okay ka para maisip niyang hindi siya kawalan sa'yo. Baka pag siya ang nagpakita na okay siya, ikaw lang ang lalong masaktan kasi nagpe-pretend kang okay ka. Eh yung kanya, totoo pala. Totoong nakalimutan ka na niya. Just feel the pain until it hurts no more. Ubusin mo ang luha mo hanggat kaya mo. Huwag kang makinig sa sinasabi ng iba na huwag mong iyakan ang taong hindi deserve ng luha mo. Oo, hindi masama maging bitter. Pero huwag naman maging selfish na sarili mo lang ang iisipin mo kasi nasaktan ka. Kahit paano, minahal mo naman yung tao. Minahal ka niya. Ginawa niya yung part niya. Huwag mong sabihin hindi dahil hindi kayo tatagal kung wala siyang magandang nagawa sa buhay mo. Dumating lang kayo sa point na napagod na kayo sa away, problema, pagsubok sa inyong dalawa. Pero isipin mo, sa mga panahong okay kayo, nandyan siya pag may problema ka. Sandalan, iyakan, pag feeling mo nag-iisa ka. Ano man yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay, isipin mo, ganun talaga yung buhay. Merong darating, merong aalis. Wala namang permanente sa mundo. Pero wag lahat. Isisi mo naman sa taong nakarelasyon mo. Sino ba naman ang gustong masaktan? Sino ba naman ang taong gustong iwanan? Ganun talaga yung buhay eh. Masasaktan, sasaya. Pero ang dapat nating isipin, yung dapat meron tayong matutunan. Yung meron tayong may share sa mga kaibigan natin, sa mga tao sa paligid natin, na hindi lahat ng nasasaktan napapariwara. Yung iba, nakakapagdulot ng ibang saya, nakakapagdulot ng ibang bagay na pwede mong i-apply sa buhay mo para maging makabuluhan to. Mahirap man tanggapin at masakit man kung pakikinggan natin, pero sana huwag tayong magtanga-tangahan, magbulag-bulagan. Marami ng taong nagpapakamatay, sinasaktan yung sarili nila kasi sobrang nasasaktan. Makikitid lang ang utak ng mga taong nagpapakamatay at sinasayang ang buhay sa isang tao lang. Hindi lahat umiikot sa relasyon. Maraming may mas mabibigat na problema sa iyo. May cancer, single mother, single father. Pero hanggang ngayon, buhay sila. Hanggang ngayon,
Kahit nahihirapan, tumatawa. Kasi bilog yung mundo. Lahat ng tao mararanasan masaktan, umiyak, magmahal. Ang kailangan lang, i-enjoy mo yung buhay. Yung isipin mo na bawat pagdadaanan mo may magandang aral na maidudulot sa'yo. Huwag mong kunin yung mga mali. Itapon mo. Maikli lang yung buhay para sayangin natin. Hindi nga natin alam kung hanggang kailan lang tayo. Baka bukas wala na. Gusto mo bang yung natirang buhay sa'yo, yung natirang oras sa'yo, na ilaan mo pa sa masasakit, malulungkot na alaalang na idulot lang sa'yo ng isang tao? Okay lang naman magmahal. Okay lang naman masaktan. Dapat lang, meron kang natututunan. Ilang beses ka na ba nagmahal? Ilang tao na ilang kasalamuha mo, ng kasama mo? Lahat, kailangan mo lang isipin na part by part lang ang bahagi nila sa'yo. Huwag mo ipagsiksikan ang sarili mo sa taong ayaw na sa'yo. Paano mo makikita yung mga taong deserve sa pagmamahal na binibigay mo? Paano mo makikita yung mga taong para sa'yo? Yung mga taong magbibigay ng mas higit na saya kaysa sa mga nakaraan mo. Kung hihingi ka man ng advice sa mga kaibigan mo, huwag puro kinig lang. Sana may gawa para hindi nasasayang yung boses nila at pagtulong nila sa'yo. Makaahon ka lang sa sakit na nararamdaman mo. Tulungan mo yung sarili mo bago ka tulungan ng ibang tao. O paano? Hanggang dito na lang. Sana kahit ba meron akong naitulong sa'yo. Buksan mo ang isip mo. Papasukin mo ang magagandang bagay na pwedeng mangyari sa'yo. Uulitin ko, ikaw ang direktor ng sariling buhay mo. Ikaw ang writer sa librong ginagawa mo. Impluwensyahin mo sa tama ang mga taong nasa paligid mo. Huwag mong pakitang hindi mo kaya. Isipin mo, okay lang magmahal, okay lang masaktan. Basta babangon ka sa tamang paraan at lahat ng napagdaanan mo, balang araw sisilipin mo na lang yan. Kung gaano ka naging matapang, gaano ka naging mahina, gaano mo nalagpasan lahat. Kung bakit ngayon, patuloy kang masayang namumuhay dahil sa lahat ng napagdaanan mo. Dahil nga,